protein kailangan mo. Oo. Pero ako, hanggang itong South ko, nung winning ko na flyer, baka next year gagawin ko ganun, na protein na. Yung breeder mix, then after, pagka magkano na ako, lilipat na sila, tsaka ako mag-switch sa flyer mix. Kasi ang pag-iipon naman natin, sir, continuous ang learning and observation. Oo, kung saan yung dapat, magiging natin. Kung anong maganda, pulot, kung anong tingin natin di tama, tapo. Ganun lang naman. So yun, sir, before tayo, sir, mag-end, ano po ba yung pwede niyong i-suggest sa pagpili, sir, ng mga breeders para sa mga newbie, sir? Ako, siyempre, ulitin ko ulit. Usually talaga, dapat kukuha ka sa kilalang breeder or yung talagang naglilipad. Para at least, alam nila na talagang naglilipad tayo. Hindi tayo bibili nung kung ano-ano. Di ba? Oh, ganun lang ang matitip ko sa kanila. Okay. For my last question, sir, sa what for you, sir. Ano po yung criteria nyo sa pagpili ng breeders na ipapasok nyo sa love pool? Ako muna. Yes. Okay. Sa akin, syempre winning line. Okay? Second, pedigree. Kung bibili ka sa mga pipa, syempre sa pedigree kasi hindi naman natin mahihipo yan. Yes. Diba? So sa base tayo sa pedigree. Ngayon, kung nandito local, syempre yung mga nananalong fancier. Tapos tsaka mo nahipuin. Ano, sir, characteristic ng ibon na pwede mong i-share sa amin na itong ibon na to maganda? Well, kanya-kanya tayong hipo. Yes. Ako, ang preference ko talaga is medyo bilugan. Bilugan na ako dati pa naman talaga small ako maliit na ibon. Pero tong huli, yung mga nahihipo kung umuwi ng south, mahahaba. Medium to large? Small din siya pero mahaba. Mahaba. Okay. Oo, kasi ako nasanay ako sa ibon ni Ray bilog apple type na maskulado. Yes. Pero nahipo ko yung kila Nixon si iba Yung winner ni Nixon mahaba Alam ko, kay Lahari, makahaba din Kasi yung mga short distance, maiksi talaga. Oo. Yung mga kalabating short yun. distance, Pwede. maiksi. Kaya, kanya-kanya nga. Pero ngayon, medyo tumitingin na rin ako sa haba. So, mahaba, sir, na maskulado. Dapat may muscle. May muscle. Iba yung may muscle talaga. Both hen and cock. Hen and cock, siyempre. So, mas prefer niyo po ba na medium size ang cock and small size ang... Hen, ang akin, the most na siguro medium ang cock. Medium. Pagka malaki, ayoko. Okay. Ayoko. And kayo, Sir Marvin, paano kayo, Sir, pumili? Una ko naman kung sa local, number one yung kung sinong fancier. Yes, okay. Yun. Fancier, kung anong bloodline ang maganda sa kanya. Then secondly, yung sa tungkol sa ibon, gusto ko flexible muscle. Flexible. Oo. Then secondly, yung laki, medium size. Medium size. Ayaw ko ng maliit, ayaw ko ng malaki. So, prefer nyo medium size Yes. hen and cock, sir? Yes. The same medium size. For breeders po, okay lang ba sa inyo na malaki? Okay lang. Kung Okay lang. sa mga breeder, oo. Okay. Yun lang. Ayun. So, Pag before malaki, di, baka mag-produce na malaki. Ande, halip ka ng pares na yung babae na para hindi lumaki yung ano. Pero hindi mo maiwasan, minsan lumalabas pa rin Pero may lalabas na Meron malaki. pa rin Wala akong magagawa. Lalo na kung lalaki. Yung mga youth welcome ko, lalaki. Actually, nangyari nga sa akin yun. May flyer ako 1994 yata North, nanalo ko ng super set yung ibon. Nasa loof ko pa lang, nagkakal na ako. First batch, kal. Iniwan ko siya. Second batch, kasama naman siya. Iniwan ko na naman siya, kal. Panther batch, bala ko yung kal, kasi malaking ibon Di ba? Tama-tama, hindi ko siya nasama dahil may tumawag sa akin ng telepono, bumaba kagad ako long distance. Naiwan na naman siya. Di that time, wala na siya kasabay na ikal. Di nandiyan na, di okay. Nilaro ko ng North. Unexpected ko, tinapos siya lahat, siya lang mag-isa. siya ang natira. Natira. Kung sino pa yung Tapos ewan ko kung sa Muñoz nag-third place pa siya. Supposed to be, Burgos, dapat nag-champion siya. Umuwi, nakatambay lang. Pagka-clock, tagal, almost, I think mga 7 or 10 minutes ang tambay kasi medyo
masamang panahon eh. Pagka-clock, pang number 11 pa. You're using bandy clock pa that time? Bandy clock pa dati before. Yes. Ang bandy clock natin sa PHA, sir, hanggang kailan tayo nag-tumama? 2000, up to, actually, nagpalit ang lang po, 2005 na eh. Nung electronics. 2002 may bandy clock. May bandy clock pa ako, inabot ko pa bandy clock. Palit na Tama, ng 5, parang e-clock na tayo. 2005. Dito sa local natin may gumagamit pa, bandy clock. Parang wala eh. Wala. Dati BFC, alam ko meron pang may mga Wala na. percentage na gumagamit pa. Tama. Tapos parang kino-convert na lang nila sa website. Oo. Pagka surrender ng bandy clock, and then kino-compute na yung speed nila, and then sa kanila ina-encode sa website. Para nakikita. Pero ngayon wala sa na lagi. yata eh. Wala. Parang, hindi ko lang sure kay sir, kay boss. Wala na, wala. Text na lang sila. Text. Iba, alam mo, text yata. Saka e-clock yata. Ewan ko, E-clock yan. Dumadami ng e-clock. Yes, so saka medyo bumababa na rin yung presyo ng mga ika kasi yung supply medyo dumadami na rin kahit pa paano. And then parang at I think nasa 3 to 4 companies na e-clock na ang meron dito sa Pilipinas eh. So nasa club na lang po kung paano nila i-handle yung kung anong gagamitin ng mga members. Okay, so before we end, sir, meron po ba kayong gusto i-shoutout, Sir Marvin? Kayo po, may gusto po ba kayong shoutout, pasalamatan, your family, your friends? Kayo, sir. Wala naman, nagpapasalamat na lang ako, nakapaglaro ko. Una-una, misis ko, against sa mag-aalaga eh. Pero at least, naintindihan niya that time. Kaya nagpapasalamat na po kay misis. At dati ayaw niya. Dati ayaw na nung una. Kayo, Boss Anson. Siyempre, pasalamat tayo ulit kay Chairman. Na-invite kami ulit. Sali po sa Yes. sa'yo, Dapat Aaron. ako magpasalamat sa inyo. Kasi nabala Yeah, sige rin, pasalamat din sa inyo. Anytime. Yeah. Ako naman, sa akin, family ko, nakasuporta naman sila. Yes. Ngayon, yung mga kaibigan ko sa Kalapatids, ayan, masaya ako na naging magkakaibigan kami ganito. Yes. And one thing I enjoy about Pigeon Sports, hindi lang karera. Yung kwentuhan ng mga Tsaka may kaibigan niya. Oo. Saka walang, Kaibigan. walang katapusan na video. Pagkukwento. Actually, patay oras siya eh, no? Pagka kahit yung minsan malaya mo na madaling araw lang. Tsaka isa na lang pala, shout out pala. Kay Harry C. tsaka kay Kenneth Chua. Ayan. Kasi sila nag-champion kahapon back to back, so dapat magpakain sila. Yun. dapat lang. Sa PHA at saka sa amin, Ayun. pakainin kami. Ay, back to si Sir Harry, no? All Ah, all the yeah, way. Already yan. Nung nakita ko pumasok ng Kalapati niya, sabi ko, Manila siya. Santa Mesa. Sabi, bigyan, baka meron siya alam sa iba. Siguro may kasosyo sa iba. Ang aga niya. Maaga. 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 More than 10 kilometers ang lamang niya eh. Yeah. Bilis yung ibon. At 10 meters pala. Yun lang. Hindi pa nagsesertos yun. Ha? Hindi pa Hindi siya nagsiself-toss, nagsesertos, ah. yes. Kasi makadikit na iba. Sa kanya talaga nauna. Kaya ako sa mga fans niya, gusto nga ng ibon sa mga old-timer. Yung mga line. Kasabay niya mga taga Valenzuela eh. Paano di siya mananalo? Kilabi nito. Okay. Ayun. So, okay, so isa na namang episode po ang natapos po natin ngayong araw na ito. So, please subscribe lang po kayo sa Advanced Hobbyist. So, i-like nyo lang po ang ating Facebook page and then YouTube and then sa TikTok po natin. So again, maraming pong salamat Sir Marvin and Sir Thank Anson you. sa Thank you. Thank you, Martin. Thank you. dito po sa ating Pigeon Talk. So again, maraming pong salamat. See you on our next episode. So, bye. Bye-bye. Bye. Okay, thank you so much po.